Maayong hagagid sa inyo tanan. Merry, Merry, Merry Christmas. Salamat sa Ginoo nga sa tunga sang aton kahimtangan makapamati kita sa iya pulong kaga ina nga pulong mangin aton gabay inang iya nga pulong among magahatag sa aton sang inspirasyon ang iya nga pulong among padayon nga magapakamayo nga at aton nga mga kabuhi padayon nga mapahamtang man sa nagakaigo. Kaga sa sining aga sa akon nga sa aton pagpamalandong akon nga ipaabot sa inyo ini nga mensahe nga tiguluhan naton ang pag-angkon sing paglaom sa tunga sa mga gumuntang. Pero bago sina, magapangamuyo kita. Salamat Ginoo Dios sa sining kaygyunan nga magapamati kami sa imong pulong. Salamat Ginoo Dios sa imong katutom kag kaayo sa amon kabuhi. Pakamayuwa kami kag kabay pa. Indeed ini nga mensahe mangin amon inspirasyon. Padayon ini nga mensahe magapalig-on sa amon, magapakamayo sa amon sa sina Ginoo padayon man nga ikaw among mahimaya. Amon pangamuyo ginadala sa imo sa ngalan sa imong pugtong anak sa Ginoong Hesus. Amen. Paglaom sa tunga sang gumuntang. Tanan kita bisan paano nagahandom sa ginatawag nga paglaom. Labaw sa tanan kita nagahandom sing ginatawag nga Merry Christmas. Merry Christmas. Apang kung aton talupang doon sa tag sa panimalay sa tag sa tagipuson sa tao ang Merry Christmas ga vary. Ano ba ito singanon? Ang iban Merry Christmas kung may bonus. Ang iban Merry Christmas kung may promotion. Ang iban Merry Christmas kung may pagkaon sa lamisa. Ang iban Merry Christmas kung may pagtilingob sa mga miyembro sa panimalay. Ang iban Merry Christmas kung may abi-abi sa mga abyan. No? Kaga ayhan sa inyo ang Merry Christmas among makaangkon kamo sang kailuwayan. Apang sa sininga aton nga ginatubang pandemic may paglaom ayhan. Sa sininga ginatubang naton nga pandemic nga daw wala sing katapusan malampuasan balay ni ayhan may kayginan nga makabalik ang tanan sa normal. Amo na ang isa ka dako nga palamangkutanon. Kag sa sini nga aga, buot ko ipaabot sa inyo ni nga mensahe gikan sa story, no? Sa isa ka istorya nga ginhatag ni Jesus sa iya nga pulong, no? Pagi sa pagsulat ni Lucas. Kay sino story o kung istorya aton pagabasihan, agud to makasiling kita nga may paglaom sa tunga sa mga gumuntang. May paglaom sa tunga sa mga hindi mahangpan nga sitwasyon. Ang ina nga story makita naton sa sinulatan ni Lucas kapitulo 1 kag naghatag siya sa story na nungod sa isa ka mag-asawa nga ginhingalanan nga si Zechariah kag si Elizabeth. Pagkabasahon ko sa madali ang ina nga bahin sang sinulatan ni San Lucas para sa aton tanan. Nagasiling siya diri, in the time of Herod king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah.
His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the commands and decrees blamelessly. But they were childless, because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Once, when Zechariah's division was on duty, and he was serving as a priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of the priest, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then the angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been answered. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord." Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years." The angel said to him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time." Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them, but remained unable to speak. By his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant, and for 5 months remained in seclusion. "The Lord had done this for me," she said. "In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people." God bless his words. So, sa sini nga malipot nga storya, panugutin ninyo ko sa pag-share, no? Sang tatlo ka rason kung nga may paglaom gid. May paglaom sa tunga sa mga gumuntang, may paglaom sa tunga sa mga kabudlayan, may paglaom sa tunga sa mga hindi mangpan nga mga sitwasyon. Kagano yung nga tatlo ka rason kung nga dapat gid nga ikaw kag ako magato nga may paglaom. Una gid, base sila nga istorya nga nakitaan kag nabasa naton amo ang bangod may Diyos. Bangod may Diyos. Ayhan, no, sa sini nga kalibutan may duwa ka say isang taho. Ano na siya? Una, ang siya nga nagato nga may Diyos. Ang ikaduwa nga sa isang tao, ang siya nga wala nagatuo sa Diyos. Duwa lang. Nagatuo kag wala nagatuo. Kag sa sining duwa nga pangunahuna sang tao, amo na yung akon nga pwede ipaabot. Amo na yung aton dapat i-consider. Una, kung ikaw o ako nagatuo nga may Diyos ang kalibutan, wala kita pirdihon. Wala kita pirdihon. Nga man, kay kung nagatuo ikaw apang wala ang Diyos ang kalibutan, di ararangay kita tanan, magkalamatay, marwala. Tapos na. Kaya wala Diyos ang kalibutan. Apang kung may Diyos ang kalibutan, dako
ang kadalagan ko. Dako ang kadalagan mo. Nga man, kung may Diyos ang kalibutan, daog ka na sa sini nga kabuhi, daog ka pa sa sunod nga kinabuhi. Apang kung hindi ikaw magatuo nga may Diyos ang kalibutan, dako na ang kapirdihan mo, nga wala Diyos, dako pagid ang kapirdihan mo kung may Diyos. Bangod kung may Diyos ang kalibutan, kag wala ikaw nagatuo, diri pa lang nadaan, mabudlay na, ano pagaydayan pagkatapos sa sini nga kinabuhi. So, ayhan, may ara, dira sa inyo nga wala gatuo may Diyos. Ayhan, tanan kamo nagatuo nga may Diyos. Apang base sa aton ginbasa at hag kaayong may Diyos ang kalibutan. Ang aton ginbasa at hag kaayo nga nagasiling nga si Zechariah kag si Elizabeth nagapangalagad sa sina nga Diyos. Ang aton ginbasa at hag nga nagasiling nga may mga katawhan nga nagasimba sa sina nga Diyos. At hag kaayo nga sa sining aton nga ginbasa nga ina nga Diyos nga ginalagdan nila buhi nga Diyos. In fact, kung aton tamdan ang Biblia at hag kaayo, may Diyos ang kalibutan, siya ang manunugas ang tanan, lakip na ikaw kag ako, siya ang Diyos nga nagapakig-angot sa tao, kag siya ang Diyos nga magahukom sa tanan, sa palabuton, buhi man kag patay, kag magadalasing kabuhi nga walay katapusan. Gani, mga kauturan, may Diyos ang kalibutan. Ang aton nga ginbasa at hagkaayo, may Diyos ang kalibutan. Apang sa tunga nga may Diyos ang kalibutan, may isa kadako nga problema ay ining mag-asawa. Bawas si Elizabeth, tigulang na sila kaayo. In fact, naka-menopause na si Elizabeth. So pamangkot, may paglaom pa bala. Sa sina nga kaimtangan, may paglaom pa bala. Lantaon naton sa aton nga ginbasa, ang ikaduwa nga sabat, may paglaom nga aman. May paglaom bangod ang Diyos nagapamati sang aton mga pag-ugayong. Ining Diyos nga manunuga sang tanan nagapamati sang aton nga pag-ugayong. Madamo nga tao nagapamangkot kung may Diyos gid man ang kalibutan nga may mga masakit, may mga problema, may pandemic, may balatian, may kamatayon, may gutom, nga kung may Diyos ang kalibutan, nga kadamo sang problema. In fact, ang iban nagasiling, kung may Diyos ang kalibutan, nga wala ginasabat ang akong pangamuyo. Kag sa iba naman niya, bangod, sa pagduwa-duwa bangod, kay wala dagato, may Diyos ang kalibutan, sa tinion nga dako ang iya problema, magabigti na lang. Nga kay sa ila, wala na paglaon. Wala na sing paglaon. Mga kauturan, base sa storya ni Zechariah kag ni Elizabeth, makita naton ang kaimtangan nila mag-asawa. Elizabeth, bawas, hindi makapamata. Pariyo na sila nga tigulang. Hindi lang tigulang, kundi nga nakaminopause na. Sa sina nga kaimtangan, makahandom pa sila bala nga makaangkon sang bata. Sa sina nga kahimtangan, magalaom pa sila nga malampawasan nila. Isa lang kabutang nga makita naton sa ila, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. Sa tunga sa ila kahimtangan, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. Sa bagay, sa aton nga ginbasa, mga kauturan, ang Diyos nagsampat sa ila pangamuyo. Ang Diyos nagabati sa ila pangamuyo. Paano na pamatud-an? Pagi sa pagpadala sang Anghel Gabriel
nagpakita gid dito sa Zechariah sa may templo sang Dios, kag nagpakaabot sa kay Zecharias ang Dios nakabati sang inyo pangamuyo. Hindi lamang nga nagpaabot siya nga ang Dios nakabati sa ila pangamuyo, kundi nga nagasiling man nga ang Dios magasabat sang inyo pangamuyo sa nagakaigo nga tinion si Elizabeth makaangkon kag asang isa ka anak nga lalaki. Hallelujah. Mga kulturan, amo na iya ang Diyos sa sining kalibutan. Makabati siya sang imo pagugayong, nakabati siya sang akon pagugayong, nakabati siya sang pagugayong sa kay sino man nga nagatawag sa iyang ngalan. May paglaom gid. May paglaom gid bangod ang Diyos ang manunuga sang tanan makabati sang aton mga pangamuyo. Kag sa katapusan may paglaom nga man bangod ining Dios nga makabati sang aton pangamuyo, sarang makahimo sa mga milagro. Sarang makahimo sa mga butang nga imposible sa pangunahuna sang tao. Tanong kita, bisan paano nagahanga sa mga tao nga may sarang sa paghimo sa mga bagay nga sa aton pananaw daw ka imposible. Sa punto nga nagabot sa aton kabuhi nga aton na sila nga gina-idolize, aton sila nga masiding naton nga simba na naton, ginahandom naton ngamin kaangay nila tani pariho lang ako sa iya, no? Tani pariho lang ako kay Michael Jordan, no? Tani pariho lang ako sa kay amuni, tani pariho lang ako sa kay amuna. Ngaman kay may nakita kita sa ila nga ikasarang nga daw hindi matupungan sang iban. Apang mga kulturan kapariho naton ina sila nga tawo. Kag bangod kay pariho naton ina sila nga tawo, may limitasyon kita. Sa pihak nga bahin, kung ang Diyos gid man, nagakadapat gid lang nga makahimo siya sang milagro. Nagkakadapat gid lang nga may mahimo siya nga hindi gid mahimo sang tao. Hindi gid masulit sang tao. Hindi gid liwat sang tao. Bangod kay Diyos siya. In fact, kung magbasa kita sa mga ebanghelyo ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan, mga kulturan at hagkaayo nga si Jesus sa iya pagpamatuod nga Diyos siya, naghimo siya sa mga milagro. Sa pagpamatuod nga anak siya sa Diyos, naghimo siya sa madamo nga mga milagro. Kag sa madamo nga ginsulat nga mga milagro, tatlo sina amo ang pagkabanhaw sa minatay. Pagkabanhaw, ginbanhaw niya si Lazarus gikan sa minatay, ginbanhaw niya ang isa ka pamatanon sa lugar sang nain, ginbanhaw niya ang isa ka dalagingging nga napatay na. Bangod si Jesus Diyos. Kag kung magapadayon kita sa bagbasa sa libro sang binuhatan, ang iya nga mga apostles naghimo man sa madamo nga mga milagro sa ngalan ni Jesus. Hindi sa ilang ngalan, hindi sa ilang gawom, sa ngalan ni Jesus. Why? Bangod kay si Jesus Diyos. So Diyos gid lang siya kung saan siya magahimo sa milagro. So magapamangkot kita ihati anong milagro nga ginhimo sa Diyos sa kabuhi ni Elizabeth kag ni Zechariah. Ang sabat, nakaangkon sila sa isa ka anak nga lalaki. Praise God. Imagine, tigulang na, nakaminopause na. Halin sa pagpangasawahay nila, wala gid sila kaagi nga nakaangkon sa isa ka bata. Wala gid na busong si Elizabeth. Kag sa sina nga ulgada, sa sina nga kaimtangan, siling sa balang nga kasulatan,
bangod kay nabatian sang Dios ang ilang pangamuyo, kag sa nagakaigo nga tinion ginhatagan sila sang isa ka bata nga lalaki. Nga bangod ang Dios sarang makahimo sang milagro. So, sa aton tanan karon, anong bonsing anon sini? Sa aton nga mensahe, may paglaom. Sa tunga, sang kabudlayan, sang gumuntang, bisan pa sa sini nga pandemic, may paglaom. May paglaom bangod ang Diyos nga manunuga sa sining kalibutan, manunuga nimo, manunuga ko, nagapamati. Nagapamati sa tagsa nato nga paghakroy, sa pag-ugayong, sa pag-ampo sa iya. Kag sarang siya magahimo sang milagro. Kung nakahimo siya sang milagro sang una, makahimo siya sang milagro subong. Ano man na ang milagro ginapaabot mo gikan sa iya, sarangan niya himuon. Gani maglaom kita sa sining nga Dios. Ginoo, salamat sa sining nga mensahe nga imo gipaabot sa amon. Kabay pa nga matuod gid nga ang paglaom mag-abot sa amon. Bangod ikaw ang Dios nga makabati, nagapamati, nagasabat kag makasarang sa paghimo sa mga butang ayhan imposible sang amon pananaw. Inatugyan namon ang amon kabuhi sa inimo, padayon ka nga magasagay sa imo bugay kakaloy sa tagsa-tagsa sa amon. Nagkabay pa o Dios nga matuod nga merry ang amon Christmas bangod may paglaom. Iningamon pangamuyo in Jesus name. Amen.